Ikalawang Mga Hari, Kabanatang 3 hanggang 4. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang digmaan ng Israel at Moab. Hinulaan ni Eliseo ang tagumpay laban sa Moab. Tinulungan ni Eliseo ang isang byuda. Si Eliseo at ang Sunamita. Ang kababalaghang ginawa ni Eliseo para sa mga propeta. Kalawang Mga Hari, Kabanatang 3. Ang digmaan ng Israel at Moab. Nang ika-18 ng paghahari ni Jehoshaphat sa Huda, si Joram namang anak ni Ahab ay nagsimulang maghari sa Israel. 12 taon siyang naghari sa Samaria, ang kabisera ng Israel. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Subalit hindi siya naging kasinsama ng kanyang ama o ng kanyang ina na si Jezebel, sapagkat ipinaalis niya ang rebulto ni Baal na ipinagawa ng kanyang ama. Ngunit tulad ni Haring Jeroboam na anak ni Nebat, si Joram ay naging dahilan din upang magkasala ang Israel at hindi niya ito pinagsisihan. Hinulaan ni Eliseo ang tagumpay laban sa Moab. Maraming tupa si Haring Mesa ng Moab at taon-taon ay nagbubuwis siya sa Israel ng 100,000 kordero at balahibo ng 100,000 tupa. Ngunit nang mamatay si Ahab, naghimagsik siya laban sa Israel. Kaya mula sa Samaria ay tinipon ni Haring Joram ang lahat ng mga kawal ng Israel. Nagpadala siya ng sugo kay Haring Jehoshaphat ng Huda at ipinasabing naghimagsik laban sa kanya ang hari ng Moab. Ipinatanong niya kung tutulungan siya sa pakikipagdigma laban dito. Ganito naman ang sagot ni Jehoshaphat, "Tutulungan kita 10 ng aking mga tauhan at kabayo. Saan kami dadaan sa aming paglusob?" tanong pa niya. Sa ilang ng Edom, sagot ni Joram. Kaya nagsama-sama ang sandatahang lakas ng mga hari ng Israel, Huda at Edom. Makaraan ng 7 araw nilang paglalakad, naubusan sila ng tubig. Wala nang mainom ang mga kawal at ang mga hayop. Dahil dito, sinabi ng hari ng Israel, "Tayong tatlo'y pinagsama-sama ni Yahweh upang ibigay sa kamay ng mga Moabita." Itinanong ni Jehoshaphat, "Wala ba ritong propeta para makasangguni tayo kay Yahweh?" Sumagot ang isa sa mga opisyal ng hari ng Israel, "Narito po si Eliseo ang anak ni Safat at dating lingkod ni Elias." Sinabi ni Jehoshaphat, siya ay tunay na propeta ni Yahweh, at ang 3 hari ay pumunta kay Eliseo. Tinanong ni Eliseo ang hari ng Israel, "Bakit sa akin kayo lumalapit at hindi sa mga propetang nilapitan ng inyong ama't ina? Sapagkat kaming tatlo'y pinagsama-sama ni Yahweh upang ibigay sa kamay ng mga Moabita," sagot ng hari. Sinabi ni Eliseo, "Saksi si Yahweh ang buhay na makapangyarihan sa lahat, na siyang aking pinaglilingkuran. Kung hindi lang dahil kay Haring Jehoshaphat ng Huda, ni hindi kita papansinin. Dalhan ninyo ako ng isang manunugtog." Ganoon nga ang ginawa nila. Nang tumugtog na ito, si Eliseo'y nilukuban ng kapangyarihan ni Yahweh. At sinabi niya, "Sinasabi ni Yahweh na pababahain niya ang tuyong batis na ito. Hindi uulan, ngunit mapupuno ng tubig ang batis na ito para may mainom kayo at ang inyong mga hayop. Hindi lamang iyan ang gagawin niya sa inyo. Ibibigay niya sa inyong mga kamay ang mga Moabita. Kaya't masasakop ninyo ang kanilang magagandang lungsod na napapaligiran ng mga pader. Ibubuwal ninyo ang kanilang mga punong kahoy. Sasarhan ng mga batis at tatambakan ng bato ang kanilang mga bukirin. Kinaumagahan sa oras ng paghahandog, nakita nilang umaagos ang tubig mula sa Edom at naging masagana sa tubig ang lupaing iyon. Nabalitaan ng mga Moabita na nagsama-sama ang 3 hari upang sila'y digmain. Kaya tinipon nila ang lahat ng maaaring humawak ng sandata mula sa pinakabata hanggang pinakamatanda at ipinadala sa labanan. Kinaumagahan nakita nila ang tubig na kasimpulan ng dugo dahil sa sikat ng araw. Kaya sinabi nila, "Dugo!
Marahil ay naglaban-laban ang mga hari at sila-sila'y nagpatayan. Lusubin na natin sila at samsamin ang kanilang ari-arian. Ngunit pagdating nila sa himpilan ng mga Israelita, sinugod sila ng mga ito. Umurong ang mga Moabita, ngunit tinugis sila ng mga Israelita at pinatay ang bawat abutan. Winasak nila ang mga lungsod sa Moab at lahat ng bukirin ay tinambakan nila ng bato. Hinarangan nila ang lahat ng batis at ibinuwal ang lahat ng punong kahoy. Wala nang natitirang lungsod kundi ang Kir Hareset, kaya't kinubkob ito ng mga maninirador na Israelita. Nang makita ng hari ng Moab na natatalo na sila ng mga kaaway, nagtipon siya ng 700 kawal na sanay sa paggamit ng espada upang makalusot sila sa kinaroroonan ng hari ng Edom. Ngunit hindi sila nakalusot, kaya kinuha niya ang panganay niyang lalaki, ang magmamana ng kanyang korona, at sinunog bilang handog sa ibabaw ng pader. Nang makita ito ng mga Israelita, sila'y kinilabutan, kaya umatras na sila at umuwi sa kanilang lupain. Ikalawang mga hari, kabanatang 4. Tinulungan ni Eliseo ang isang byuda. Minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, "Hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ang isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang may tutulong ko sa iyo?" tanong ni Eliseo. "Ano bang mayroon ka sa bahay mo?" "Wala po, maliban sa isang boteng langis," sagot niya. Sinabi ni Eliseo, "Puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na." Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat kaya sinabi niya, "Abutan pa ninyo ako ng lalagyan." "Puno na pong lahat," sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, "Ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina." Si Eliseo at ang Sunamita. Minsan si Eliseo'y pumunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan." Isang araw, bumalik nga roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, "Tawagin mo ang babaeng Sunamita." Tinawag nga nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, "Sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan nating ito. Itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan," sagot ng babae. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gehazi, "Wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Tawagin mo siyang muli," utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "Isang taon mula ngayon ay mayroon ka ng anak na lalaking kakalungin." Sinabi ng babae, "Mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin." Ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita.
At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ng halos 1 taon mula nang sabihin ito sa kanya. At lumaki ang bata. Isang araw sumunod ito sa kanyang ama kasama ang iba pang gumagapas sa bukid. Bigla na lang dumaing ang bata na masakit ang kanyang ulo. Sinabi ng ama sa isang katulong, iuwi mo na siya sa kanyang ina. Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit nang magtatanghali ang tapat, namatay ang bata. Ang bangkay ay ipinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Inilagay niya ito sa higaan, isinara ang pinto, at dali-daling lumabas. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, madali ka, pagayakin mo ang isang utusan at ipahanda ang isang asnong masasakyan ko. Pupunta ako sa lingkod ng Diyos. Anong gagawin mo roon? Tanong ng asawa. Hindi ngayon araw ng pamamahinga at hindi rin kapistahan ng bagong buwan. Kahit na, kailangan ko siyang makausap, sagot ng babae. Nang maihanda na ang asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, sige, pabilisin mo ang asno at huwag mong pababagalin hanggang hindi ko sinasabi sa iyo. At naglakbay sila papunta sa bundok ng Carmel sa kinaroroonan ni Eliseo. Nasa daan pa lamang natanaw na sila ni Eliseo. Sinabi nito kay Gehazi, dumarating ang Sunamita, salubungin mo. Kamustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Nang kamustahin ni Gehazi, sumagot ang babae. Mabuti po. Paglapit niya kay Eliseo, nagpatira pa ang babae at hinawakan ang mga paa ni Eliseo. Itutulak sanang palayo ni Gehazi ang babae, ngunit sinabi ni Eliseo, pabayaan mo siya, tiyak na may malaki siyang problema. Hindi pa lang ipinapaalam sa akin ni Yahweh. Sinabi ng babae, humingi ba ako sa iyo ng anak? Hindi ba't sinabi kong huwag na ninyo akong paasahin? Nilingon ni Eliseo si Gehazi at sinabi, magbalabal ka, dalhin mo ang aking tungkod at tumakbo ka. Kapag may nakasalubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Kapag may bumati sa iyo, huwag mong papansinin. Tumuli ka sa bahay nila at ipatong mo ang tungkod sa mukha ng bata. Sinabi ng Sunamita, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay at hanggat buhay ka, hindi ako aalis ng hindi ka kasama. Pagkasabi nito ay lumakad siyang papalabas ng bahay, kaya tumindig na si Eliseo at sumunod sa kanya. Samantala, nauna si Gehazi sa bahay ng Sunamita at ipinatong sa bangkay ng bata ang tungkod ni Eliseo. Ngunit walang palatandaang ito'y mabubuhay. Kaya bumalik siya at sinalubong si Eliseo. Sinabi niya, hindi po nagising ang bata. Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos itinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata, at unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang batay bumahing ng 7 beses saka idinilat ang mga mata. Ipinatawag niya kay Gehazi ang Sunamita at nang pumasok ito, sinabi niya, kunin mo na ang iyong anak. Ang babae nagpatira pa sa paanan ni Eliseo. Pagkatapos, kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. Ang kababalaghang ginawa ni Eliseo para sa mga propeta. Kasalukuyang taggutom sa Gilgal nang magbalik doon si Eliseo. Isang araw, samantalang nakaupo sa paligid niya ang pangkat ng mga propeta, sinabi niya sa kanyang katulong, isalang mo ang malaking palayok at ipagluto mo ang mga propetang ito. Tumayo ang isa sa mga naroon at lumabas ng bukid upang manguha ng gulay. Nakakita siya ng isang ligaw na baging na parang upo at maraming bunga. Kumuha siya ng makakaya niyang dalhin. Pagbabalik niya ay pinagputol-putol ang mga iyon at inilagay sa palayok na nakasalang. Pagkaluto, inihain niya ito, ngunit nang tikman nila'y napasigaw sila. Lingkod ng Diyos, lason po ito. Hindi nila ito makain. Sinabi ni Eliseo, magdala kayo rito ng kaunting harina.
Inabutan nga siya at ito'y ibinuhos sa palayok, saka sinabi, "Ihain ninyo ngayon. Nang kainin nila, wala namang masamang nangyari sa kanila." Isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi po ito magkakasya sa 100 katao." Iniutos niya muli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao sapagkat sinabi ni Yahweh, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon, kumain ang lahat at nabusog, at marami pang natira tulad ng sabi ni Yahweh.